Mga kabalik, mga ka-mindshift, linawin muna natin to. Ito ay follow-up na pag-usapan na natin dati ang 60 bilyong kinuha sa PhilHealth. May desisyon na ang Korte Suprema na ibalik ito. Kaya nga ngayon, hindi ito usapin ng opinyon. Ito ay usapin ng status at katotohanan. Nasaan na ang 60 bilyon? Ano na ang nangyari sa sinasabing pagbabalik? At bakit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na ebidensya na ito ay bumalik sa PhilHealth? Ipaliwanag natin ito ng pinakasimple. Ang 60 billion ay pera ng PhilHealth. Ibig sabihin, pera ng mga Pilipino. Pera ng mga nagbabayad ng kontribusyon, pera ng mga manggagawa, pera ng mga senior citizen, pera ng mga mahihirap na umaasa sa ospital at gamot. Noong 2024, kinuha ang 60 billion mula sa PhilHealth at inilipat sa National Treasury gamit ang isang probisyon sa national budget. Habang nangyayari to, ang realidad sa baba ay ganito. May mga Pilipinong nahihirapang makakuha ng benepisyo. May mga nagmamakaawa para sa guarantee letter. At may mga nagkakautang para lang magpagamot. Para malinaw sa lahat, ilagay natin sa record ang tamang numero. Ayon sa opisyal na press brief ng Korte Suprema, 60 billion ang aktual na kinuha at nilipat mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury. May mas malaking halagang tinukoy na 89.9 billion pero 60 billion lang ang totoong nailabas. At malinaw din ang utos ng Korte Suprema. Ang buong 60 billion na ito ang dapat ibalik sa PhilHealth. Noong December 2025, nagsalita na ang Korte Suprema ng Pilipinas. Malinaw ang sinabi ng Korte Suprema, ibalik ang 60 billion sa PhilHealth. Itigil ang pagkuha ng pondo at ideklarang labag sa batas ang ginawa. Ibig sabihin nito, tapos na ang debate. Hindi ito chismis, hindi ito haka-haka. Ito ay pinal na desisyon ng pinakamataas na hukuman ng bansa. Pero ngayon, dito nagsisimula ang mas malaking problema. Sinasabi ng gobyerno na ibabalik ang 60 billion sa pamamagitan ng 2026 national budget. Ngayon, pakinggan natin ito ng mabuti. Kapag sinabi mong ibalik sa 2026 budget, saan manggagaling ang perang ipambabalik? Kung ang 60 billion ay nandyan pa at hindi nagalaw, simple lang ang solusyon, ibalik. Tapos. Pero kung ang 60 billion ay nagamit na, ang ibig sabihin ng ibabalik sa budget ay maglalagay ka ng bagong pondo kapalit nito. At ano ang bagong pondong iyon? Galing ba sa buwis ng Pilipino? Galing sa kontribusyon ng Pilipino? Galing sa pangungutang ng gobyerno na Pilipino rin ang magbabayad? Kaya sa mata ng ordinaryong tao, ganito ang nangyari. Kinuha ang pera ng PhilHealth, kinastos, tapos sasabihin, babalik namin. Pero ang ipambabalik namin, pera rin ng taong bayan. Alam nyo kung ganito ang mangyayari, malinaw ang pakiramdam ng Pilipino. Para tayong ginago, para tayong tinanga, parang ninakawan ka, tapos sasabihin, ibabalik namin, pero kukunin din sa bulsa mo ang ipambabalik. Kaya hindi sapat ang salitang ibabalik eh. Ang tanong ng bayan ay mas direkta. Nasaan napunta ang 60 billion? Ano ang eksaktong ginastusan nito? May natira pa ba o wala na? At paano ibabalik nang hindi ipinapasa ulit ang bigat sa mamamayan? At higit sa lahat, sino ang mananagot para hindi na ito maulit? Habang walang malinaw na sagot, ang galit ng bayan ay hindi mawawala. Dahil habang pinagpapasa-pasahan ng pera sa papel, ang Pilipino ay patuloy na nagkakasakit, nahihirapan, namamatay ng walang sapat na tulong. May desisyon na ang Korte Suprema. Ang kulang ngayon ay tapat na paliwanag at totoong aksyon. Bilang Pilipino, may karapatan tayong magtanong. May karapatan tayong maintindihan at may karapatan tayong bantayan ang 2026 budget. At kung hanggang ngayon ay hindi pa rin ito aktual na naibabalik sa PhilHealth, malinaw ang pakiramdam ng taong bayan. Ginagago na tayo ng gobyerno. Dahil ang 60 billion, hindi pera ng politiko. Hindi ito pera ng gobyerno. Ito ay pera ng Pilipino. At kapag hinayaan natin itong mabalot sa technicalities at katahimikan, uulit lang to.
sa PhilHealth at sa lahat ng pondo ng bayan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo titigil. Ito ang dahilan kung bakit tuloy ang follow-up. Dahil ang pananahimik ay pahintulot at ang pera ng bayan ay dapat pinaglalaban at binabantayan. Shift Network on air. Truth in motion.